Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Isang maligayang araw po ng Biyernes ang akin pong pagbati, dalangin ng aking puso, nadatnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kung kami naman po ang inyong tatanungin sa panig po ng mundo na kung saan kami ay naroroon, awa po ng Diyos sa kanyang biyaya, nasa maayos naman po kaming kalagayan. Sa oras pong ito mga kapatid, ay ipagpapatuloy natin ang ating pagtalakay sa nasimulan nating pag-aaral kahapon. At ito po'y mga principles to follow when struggling with temptations. Part 2 na tayo. At sa mga nakapanood kahapon, alam niyo po na ang talatang ating pinagbulayan ay hango sa Genesis 39, 1-23, at ito po ay ang kasaysayan ng buhay ni Joseph. Samahan po ninyo ako at sa ating pagsisimula ngayong umaga, basahin natin muli ang atin pong mga talata. Genesis 39, 1-23. Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian, who was once of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. The Lord was with Joseph, so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and all of that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now Joseph was well built and handsome, and after a while his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. With me in charge, he told her, "My master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?" And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. One day he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." But he left his cloak in her hand and ran out of the house. When she saw that he had left his cloak in her hand and had run out of the house, she called her household servants. "Look," she said to them, "this Hebrew has been brought to us to make sport of us. He came in here to sleep with me, but I screamed. When he heard me scream for help, he left his cloak beside me and ran out of the house." She kept his cloak beside her until his master came home. Then she told him this story: "That Hebrew slave you brought us came to me to make sport of me. But as soon as I screamed for help, he left his cloak beside me and ran out of the house." When his master heard the story his wife told him, saying, "This is how your slave treated me," he burned with anger. Joseph's masters took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden.
So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care, because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita. Kahapon po ay atin pong sinimula ng pag-aaral na ito. Nakapagbigay na po ako ng 3 prinsipyo na dapat gawin kapag dumadaan tayo sa mga testings ng buhay. Kapag dumadaan tayo doon sa mga temptations ng buhay. Sinabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 13 o 13, 1 Corinthians 10:13, na lahat naman halos tayo sinusubok, dumadaan sa mga temptations ng buhay. Sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, temptation is common to men. Common to men. Ibig sabihin, ito'y nararanasan ng mayaman, ng mahirap, ng may pinag-aralan, ng walang pinag-aralan, ng may edad na, ng nasa kasibulan, naranasan ng babae at maging ng mga lalaki. It is common to men. At ito po mga kapatid ay katotohanan, pero ang sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kapag tayo'y dumaan sa pagsubok, ang Diyos din naman ang magbibigay ng lakas para atin itong mapagtagumpayan. So, ibig sabihin, there is a way out. There is a way out of temptation. At dito po sa atin pong binasang mga talata, nakita natin ang isang lalaki ng Diyos na nagawang makalabas, makatakas, magtagumpay sa temptation ng buhay. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi palibasa nakatakas ka sa temptation, nagawa mong sabihing hindi, nagawa mong tumanggi, magbibigay na ito agad sa iyo ng assurance that everything will be okay as far as your life is concerned. Hindi po ganun no po? Sa atin pong pag-aaral kahapon, nakita natin ang ilang mga bagay na nangyari kay Jose. This is the story of Joseph's battle with sexual temptation. Nangyari po yan, hindi lang naman kay Jose, nangyari po yan kay Samson, kay Samson, kay Delilah. Nangyari po yan kay David, kay Bathsheba. Common po talaga sa Bible makikita natin na mayroong mga pagkakataon na itong sexual temptation ay common na nangyayari. At dito po sa mga talata, ito'y kasaysayan ni Jose while he battled against sexual temptation. Temptation is not new in any sense. At ang definition nga nito, it is an inner urge to do wrong that hits us in the place of our own personal weakness. Opo, may mga palatandaan po ng tukso outside, sa ating mga buhay. Nangyayari po ito outwardly sa pamamagitan ng triggering factor outside. Nakikita ng mata ang tukso ng gagaling sa ating mga pagtingin. Ganun po nangyari yan. Katulad kay Eva, nang tanawin niya yung bungang ipinagbabawal. Katulad ni David, nang tanawin niya si Bathshebang naliligo. It will always start with that first glance. Pero alam niyo po, triggering factor lang yun yung mga nakikita ng mata. Temptation always start inside. It is the urge inside. The urge to do wrong. At yun po yung nangyari sa mga nagfe-fail sa temptation. Kapag sinimulan po nilang i-entertain sa kanilang mga isipan ang tukso, kalaunan, mahuhulog na po tayo dito. So, ilang prinsipyo po na kailangan nating matutunan. Kahapon, tinalakay natin, when things are going well, be on guard. Kapag lahat ng bagay sa buhay mo ay maayos, kapag lahat ng bagay sa buhay mo ay mukhang tama, lahat ng nangyayari sa buhay mo is all well, tandaan po ninyo, be on guard. When there is peace, great distraction will come. Sa buhay ni Jose,
mula nang dalhin siya ng Ismaelita sa bahay ni Potiphar, pinagkatiwala sa kanya ang lahat ng bagay sa bahay ni Potiphar, he was in charge. Kapag sinabi pong he was in charge, ibig sabihin noon, parang manager ka na sa bahay ni Potiphar. In charge ka na sa lahat, maliban sa isa. Ano daw yun? Yung kanyang asawa. You are not in charge of his wife. Meron pa ho akong isang nabasa na hindi rin ipinagkatiwala sa kanya yung pagkain ni Potiphar. Si Potiphar ang naghahanda ng sarili niyang pagkain. Maybe because, dahil nga si Joseph ay Hebreo, iba pagkain ng mga pagano doon sa pagkain ng mga Hebreo. Kaya ayaw marahil ni Potiphar ng luto ni Joseph. O baka hindi siya marunong magluto. I don't know. Hindi po yun malinaw sa Biblia. So, lahat ay pinamahala. Pag ikaw na tagapamahala, medyo bossing ka na nun. Ano po? At sa pagkakataong ito, all is well with Joseph. Pero pag ganun mga kapatid, na andun ka na sa kalagayan na medyo okay ka na, di ba? May tendency na maging complacent tayo. Pangunahing kalaban po ng tao yan complacency. Yung be at ease. Sa Biblia nga po, may talata na ang unang mga mananampalataya sa Old Testament, they were at ease at Zion. Ano ibig sabihin nun? Kapag ikay naging at ease sa iyong pananampalataya, naging at ease sa iyong pananalangin, naging at ease sa pagbabasa ng Biblia, naging at ease sa lahat ng bagay, because everything is doing well, you need to be on guard. At alam niyo po, ito na-discover ko sa buhay bilang mananampalataya. Ayaw na ayaw ng Diyos na magiging kampante tayo Ayaw ng Diyos na magiging kampante tayo. Kasi pag kampante na tayo at lahat ng bagay ay parang nasa atin ang mga kamay, nagtitiwala na lang tayo sa ating mga kalakasan. Nagtitiwala na lang tayo sa lahat ng resources na meron tayo. Nakakalimutan natin na merong nag-provide nito at may kamay na kumikilos para mapasa atin ito. Kaya ang gagawin ng Diyos, dadalahin tayo sa pagsubok. At itong pagsubok na ito, minsan, talagang dadalahin tayo sa ating mga tuhod para tayo muling lumapit sa Diyos at huwag makampante. Amen? So natalakay ko na po ito kahapon, balikan nyo na lang po yung ating video yesterday. Pangalawa, when you are tempted, remember who you are. Kapag ikay tinukso o nasa panahon ng temptation, lagi mong tandaan kung sino ka. Ano ka ba at sino ka? At bilang mananampalataya, dapat alam na natin yon. Hindi tayo dapat napatatangay sa tukso dahil alam natin na ipinagbabawal ito ng Diyos. Kailangan pong pangalanan natin ang kasalanan bilang kasalanan at huwag nating bigyan ito ng katuwiran. Si Joseph talagang sinabi niya yung tukso ng asawa ni Potiphar ay sin of adultery. Tinawag niya itong kara dahil kara at hindi niya tinawag na kara yung krus. Alam niyo po ba yon? Minsan tayo, yung puti ginagawa nating itim at yung itim ginagawa nating puti. Pinabababaw natin ang pangalan ng kasalanan para magmukhang mababa rin ang parusa dito. Pero mga kapatid, wala namang malaki at walang maliit na kasalanan Pare-parehas ang antas niyan At alam niyo po mga kapatid, kapag kasalanan, pag mali, kapag hindi tama, hindi dapat gawin. At alam natin, anumang magagawa natin, makakaapekto kung sino tayo. It will affect who we are. Alam niyo po ba mga kapatid na ang mga hindi mananampalataya na de-detect kung sino tayo? Di naman po mga mangmang ang mga hindi mananampalataya Kahit yung boss mo sa trabaho na hindi Christian, madidetect niya kung ikay sincere Christian or a phony Christian or a phony Christian. Madidetect niya if you are a true believer or a fake believer. Kaya kahit sabihin mo, ilagay mo sa resume mo, Christian ka, born again ka, ikay nag-attend ng Unida Christian Church o Winnipeg Unida Christian Church, kung ano man ang affiliation mo. Pag nakasama ka na ng boss mo sa trabaho, makikita niya kung totoo ka o hindi. Sabi nga, wala naman nakakaalam
ng pagiging totoo natin, kundi yung mga taong lagi nating kasama, yung nakakahalubilo natin, mga taong malapit sa atin. Madadaya natin minsan yung iba, pero kalaunan, i-reveal din ng ating mga ginagawa kung sino talaga tayo. Kaya napakahalaga, lagi nating paalalahanan, Kristiyano ka. Kristiyano ka. Paalalahanan mo sarili mo. Christian ka. Believer ka ni Jesus. And you need to always remember and remind yourself that you are a salt and a light of the world. Amen? Lalo na kapag ikay natutukso or tinutukso or matutukso, paalala mo sa iyong sarili, remember who you are. Amen? Pangatlo, when you are tempted, act fast. Huwag magpatumpik-tumpik. Get out of the temptation immediately. Kaya si Joseph, mga kapatid, noong siya'y tinuksong una, ano ginawa niya? Hindi niya to in-entertain. Antimano, kumawang na siya doon sa asawa ni Potiphar. At ang sabi, ayaw niyang magkaroon ng pagkakataon na magkasarilinan sila. It so happened na yung babae ang gumagawa talaga ng paraan para sila yung magkasarilinan. At sa isang pagkakataon nga, ayon sa Biblia, na wala yung ibang mga katulong, doon ngayon nag-take advantage uli itong asawa ni Potiphar. So anong ginawa ni Joseph? Ang sabi ng Bible, tumakbo agad siya. Kaya si Hodang maiwanan yung kanyang damit, maiwanan yung kanyang tunika. He ran out. He act fast. Kasi kalaunan, ano po, yung paglaruin mo sa isipan mo, i-entertain mo, no? So kung gusto niyo malaman kung ano pa yung ibang paliwanag ko dyan, balikan niyo yung video kahapon. At pupunta na po tayo ngayon, dito po sa bagong pag-aaral, yung pang-apat na prinsipyo we need to know when we are facing temptations. Number 4, when you do right, don't expect rewards. Ito'y totoo. Hindi palibhasa sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi palibhasa ginawa natin yung tama, lagi tayong pararangalan. Common yan, hindi po ba? Naghahanap tayo lagi ng reward sa mabuting bagay na ginawa natin. Di ba? Minsan nga sa pagkakaloob, ganyan tayo eh. Nagbibigay tayo kasi umaasa tayo ng balik, ng siksik, liglig, umaapaw. Sabihin niyo po kung hindi. Kasi ganyan yung mga mensahe ng maraming mga pastor ngayon. Magbigay ka, babalik yan sa iyo, siksik, liglig, umaapaw. Do the right thing and you will receive the reward. Hindi po totoo yung prinsipyong yan eh. Bakit po? Kasi po dito sa kasaysayan ni Joseph, hindi natin nakita yan. Joseph did the right thing. He said no to the wife of Potiphar. Pero ano nangyari? Do you remember what happened? Hindi palibhasa sumusunod tayo. We can expect a reward of doing right. Naalala ko rin po si Moses. Do you remember Moses? When God told him to go to Pharaoh and set his people free. Nung una talagang ayaw ni ayaw ni Moses eh. Bakit? Kasi kilala ni Moses yung paraon. Kilala ni Moses yung mga nasa katungkulan doon sa palasyo. Kasi there was a time na siya ay nasa palasyo. 40 years of Joseph's life doon sa palasyo eh. Do you remember that? Diba pinaanod si Moses ng kanyang nanay? Ni Jochebed? Tapos nakakuha po siya ng reyna, ng prinsesa, dinala siya sa palasyo. Doon po lumaki si Moses eh, sa palasyo. Kaya kilala niya yung mga nandun. Alam niyang hindi madaling kausapin ng paraon. Kaya nung kinausap siya ng Diyos na pumunta ka sa palasyo, kausapin mo paraon, at sabihin mo sa kanya, sinabi ni Yahweh na palayain ang aking bayan. Ayaw ni Moses. 5 excuses ang binigay niya. Until humingi siya ng palatandaan sa Diyos na kumbinsi naman siya ng Diyos. Sinama niya si Aaron, pumunta sila sa palasyo ng paraon, at sinabi nila, iutos ng Diyos, papuntahin mo kami sa ilang, at kami sasamba. Palayain mo ang aming bayan. Ano sabi ni paraon? Sinong Diyos yung sinasabi mong yan? Hindi ko kilala yung Diyos na yan. Wala akong pakialam sa Diyos na yan. Kaya nagdalang galit, no? Imagine mo, sumunod ka. Ikaw si Moses, iniisip mo siguro, sige Lord, susunod ako sa iyo.
Kung ano yung sinabi mo, verbatim, sasabihin ko kay Paraon. Pero sa kanyang pagsunod, sa paggawa niya ng tama, nag-e-expect siya na papayagan sila ng Paraon. Yun ang nasa isipan ni Moses. Kaya ka nga magpapaalam para payagan ka Pero ano nangyari? Kung alam niyo po yung kwento tungkol kay Moses, ang ginawa ng Paraon, pinatawag yung kanyang pinuno na tagapagbantay sa mga slave. At ano sabi niya doon sa pinuno? Pumunta ka sa mga Israelita. Sabihin mo, bilisan nila ang paggawa ng bricks. Pero this time, hindi nyo sila susuplayan ng hay. Yung hay, yun yung ginagamit sa pagbuo ng bricks Ewan ko kung familiar po kayo kapag nakakapanood po ako ng mga survival videos, yung pong mga dayami, yung dayami, ihahalo sa lupa, tapos sa clay, at yun po yung magiging bricks. Ganun po. At ang bricks, sinusupply po yun ng mga alipin ng Paraon. Isinusupply sa mga Israelites. Pero this time, dahil nga po nagpapaalam si Moses, ang sabi ng Paraon, nagtatamad-tamaran lang kayo Kaya nyo gusto yan para kayo makapahinga, para wala kayong gawin. Pero nagalit ang Paraon, sa halip na i-reward sila ng paglaya, ng pagpunta sa ilang para sumamba, pinahirapan pa sila ng husto. Hindi sila binigyan ng hay, sila mismo naghanap ng hay para gawin, pero yung quota sa dami ng bricks na kailangan nilang i-produce per day, hindi binago ng Paraon. Ano nangyari? Nagalit yung mga tao. Kanino sila nagalit? Di nagalit sila kay Moses at kay Aaron. Kaya nung nakita nila si Moses at si Aaron, nang bumalik sa kanila, galit na galit sila kay Moses. So, si Moses naman, anong gagawin? Sumunod lang naman siya sa Diyos, expecting that the circumstances will change, and expecting while being obedient, he will receive unexpected reward. Do you remember also the disciples in Mark chapter 4? Nang nagpakain ang Panginoong Hesukristo ng 5,000. Pagkatapos nilang pagkatapos pakainin ni Jesus yung mga tao, 5,000 men, not including the children and the women. Sabi ng Panginoon, sumakay kayo sa bangka, mauna kayo sa akin, sa lake. Tumawid kayo sa lake. And while they are in obedience to God, sumusunod sila. They are in the center of God's will. Sinunod nilang sinabi ng Panginoon. Pero while being obedient, ano nangyari? Sa kabila, sa gitna ng laot, naka-experience sila ng sudden storm. While they are in obedience to Jesus, a squall came. Hindi po lagi na kapag sumunod tayo, we can expect reward. Alam po natin yan kay Apostol Pablo Nang si Saulo'y naging si Pablo at naging masugid na lingkod ng ating Panginoon, yung dating mga kakampi niya, naging kaaway niya. At ito ang umusig sa kanya. While he was in the center of being obedient to God. So as you can imagine, yung asawa ni Potiphar ay hindi natuwa sa nangyaring ito. And while Joseph is running half-dressed across the countryside, naiwanan niya yung kanyang kasuotan. And this is not a good situation. Dalawang bagay ang nangyari pagkatapos po ng pangyayaring yon. Una, she makes a false accusation. Ang ginawa po ng asawa ni Potiphar, tinawag yung kanyang ibang mga alipin. Mababasa po natin yan sa verse 13 hanggang 18. When she saw that he had left his cloak in her hand and had run out of the house, she called her household servants. Tapos anong sabi niya? Gumawa na siya ng ibang kwento. Tandaan niyo po mga kapatid, yung bagay na kasalanan, nanganganak pa ng ibang kasalanan.
yan pong mga kasinungalingan ay nanganganak pa ng ibang kasinungalingan. Naalala niyo po ba mga kapatid, yung kasalanan ni David at ni Bathsheba? Kalauna naman, mabibisto na hindi po ba? Bakit? Kasi nabuntis si Bathsheba At nung nabuntis si Bathsheba, kailangan nilang gawa ng paraan ito. Kailangan nilang gumawa ng kasinungalingan. Kailangan nilang palabasin na ang sanggol na ipinagbubuntis ni Bathsheba ay anak ng asawa nitong si Uriah. Kaya si David, matalino, nag-isip ng paraan, kahit na gaano ka katalino, may ibang kamay na kumikilos sa sirkumstansya at ang kamay na yon ay hindi mo kayang pagtagumpayan. Ano pong ginawa ni David? Pinauwi yung asawa ni Bathsheba galing sa digmaan para ano? Para sipingan si Bathsheba. At kung makakasipi nga naman, pagbalik niya sa digmaan, alam niya, nasipingan niya yung kanyang asawa. Kung mabalita mang nabuntis ito, ay hindi niya paniniwalaang ito ay galing sa pangangalo niya o sa pandaraya sa kanya. Pero anong ginawa nitong si Uriah? Hindi umuwi. Hindi siya sumiping sa kanyang asawa kasi nalasing, nakipag-inuman sa mga tropa. And that is the story, right? And I know that you heard that story or read that story already. Kaya, hindi umubra yung plano. Anong ginawa ngayon nila? Hindi umubra yung planong kasinungalingan. Kaya ang ginawa ngayon, inilagay na ngayon si Uriah sa harapan ng digmaan para siyang unang mamatay. Isinalang talaga si Urias para mamatay. At ito'y utos, nino? Ni Haring David. Mga kapatid, ganito po ang kasalanan. Kapag nagkaroon na ng bahid ng karumihan ng puso, bunga ng kasalanan, ito po'y magpapaulit-ulit at manganganak pa ng marami pang mga kasalanan. That is how evil human hearts. Amen? Kaya dito po makikita natin, no? In essence, she accuses Joseph of attempted rape. When she calls him, yung term na ginamit niya rito, hindi niya tinawag si Joseph na Joseph Ang term na ginamit niya sa verse 15, ang sabi diyan, this Hebrew has been brought to us to make sport of us. There is even a touch of racism in the words of the wife of Potiphar. Her words sound plausible because she got Joseph's coat in her hand. May ebidensya Kapani-paniwala. At madalas, kapag babae ang nagsalita, mas pinaniniwalaan. Sino nga ba naman ang manggagahasang babae? Miski sa korte natin ngayon Yung lalaki hindi manalo kapag sinabing siya ay pinagtangka ang gahasain. Madalas hindi na nanalo. O kaya yun na lang yung pambubugbog sa asawa. Kapag babae po nagreklamo ng pambubugbog, pinaniniwalaan agad kasi weaker sex nga sila Pero yung lalaki, hindi naman nagdedemanda kahit siya binubuntal. At totoo po na may mga lalaking battered. May mga lalaki rin nagugulpi ng kanilang mga asawang babae. Pero hindi na po nagdedemanda kasi sa hukuman at sa paningin ng mundo, napaka-weakling naman ng lalaki kapag ganon. Kaya dito, sa mata ng sanlibutan, si Joseph ay inakusahan na siya ay nanggahasa. She makes a false accusation. Ito ang ginawa ng asawa ni Potiphar. Kung itutuloy natin ang basa sa verse 19 to 20, ito po yung sumunod na nangyari. Joseph is unjustly imprisoned. Sabi po ng verse 19 to 20, when his master heard the story, his wife told him saying, "This is how your slave treated me." So dito po may sarcasm yung salita, may paninisi yung salita, na parang sinasabi ng babae, alipin mo yan, dinala mo yan dito, ikaw ang may pananagutan dyan, ganito ang ginawa sa akin ang alipin mo. Kaya dahil dito,
si Potiphar burned with anger. Sabi sa verse 20, Joseph's masters took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. The Bible says that when Potiphar heard this story, his anger burned. So he thrown Joseph to the jail with the common criminals. How could such a thing happen? It happened because the world cannot understand a believer with conviction. Hindi naiintindihan ng mundo na meron palang lalaki na ganon. Hindi naiintindihan ng mundo na meron palang Kristiyano na maninindigan pa rin sa tama. Na meron pa rin Kristiyano na tatanggi sa suhol. Na meron pa rin Kristiyano na tatakas sa tukso. Na meron pa rin Kristiyano hindi magiging korap. Dahil ang paniniwala ng mundo, wala nang ganong tao. Hindi po ba mga kapatid? Miski po ngayon sa politika miski sa mga politicians, may tiwala pa ho ba kayo? Diba? Lagi po sinasabi natin, lahat yan korap. Lahat yan magnanakaw. Lahat yan tatanggap ng suhol. Kasi po talaga, lalo sa ating bansang Pilipinas, tayo po yung nagtuturo ng korupsyon No, part yun ng teaching natin Hindi naman, Pastor Ruel, wala naman nagtuturong magnakaw. Kung wala man nagtuturong magnakaw, nagtuturo tayong manuhol. Halimbawa, anak, punta ka nga sa tindahan, bili ka ng mantika, sa'yo na sukle. Ano tawag doon? Kaya lagi na lang gano'n. Lumaki yung bata, kailangan, para may gawin ako, kailangan meron akong sukle. At ang tawag na po ngayon doon, SOP. Standard Operating Procedure. Kukuha ka ng project sa gobyerno, bibigyan kita ng project, pero may SOP. Bibigyan kita ng project sa gobyerno, kailangan akin ang sukle. Mula sa barangay, mula sa munisipyo, hanggang sa pamahalaan doon sa Malacanang. Hindi naman, Pastor Ruel, masyado mo namang minamasama ang mga Filipino. Kapatid, baka hindi ka Filipino kaya hindi mo to naiintindihan. Sa Pilipinas, makakakita ka ng tulay na wala namang ilog. No, pag nakikita ko po to sa Facebook, lungkot na lungkot ako. Gumawa ng tulay, may barandilya, may harang, wala namang ilog sa ilalim. Bakit ganun? Kasi po, gagawa ng tulay, may SOP na kapalit yun. Napakalungkot. Pero ito ang katotohanan. It happened because the world cannot understand na kapag mayroong Kristiyano at ang tunay na Kristiyano hindi natatanggap ng suhol. Yung pulis na Kristiyano hindi tatanggap ng lagay. Yung abogadong Kristiyano hindi po titindig sa mali. Ano po? Yung politikong Kristiyano magiging mahusay na tagapamahala. Pero hindi na to pinaniniwalaan ng mundo. Katulad ng panahon ni Joseph, hindi siya pinaniwalaan. So, that's why Joseph was locked up. He knew who he was and he acted on his convictions. His reward was a quick trip to jail. Mga kapatid, the good news is you can stand up to temptation. Ito naman ang totoo At kapag nanindigan tayo sa temptation at napagtagumpayan natin, that's a good news. But there is a bad news. The bad news is you may end up losing your popularity in the process. You may land in jail by doing so. Amen? Yan ang prinsipyo When you do the right thing, do not expect a reward. Minsan nga, kung sino yung mga naninindigan sa tama,
sila pa yung inaakusahan. Kung sino yung nanindigan sa tama, sila pa yung kinakancel. Usong-uso yun, yung cancel culture. Kapag nagsalita ka ng medyo masakit-sakit sa pulpito, hindi na sisimba sa susunod na linggo. Hahanap na ng ibang simbahan. Kaya yung mga pastor ngayon, hindi na malaman kung saan lalagay eh. Yung mga pastor ngayon, natatakot na mag-sermon eh. Lalo na kung totoong sermon. Kaya yung mga pastor ngayon, namimili na lang na sasabihin sa pulpito. At ang mga pagkakataong tatayo sila, ang sinasabi na lang nila yung mga feel good, encouragement, magagandang salita, namimili ng kikiliti sa tainga ng mga miyembro. Hindi magsasalita tungkol sa kasalanan, hindi pag-uusapan ng pangangalo niya, hindi pag-uusapan ng korupsyon, hindi pag-uusapan ng pagiging sakim sa pera. Bakit? Kasi masakit ito sa tenga. At hindi ito gusto nung mga gumagawa nito. Kaya pag ikay nanindigan kapag ikay tumindig sa tama, sumunod sa Diyos, sa pinag-uutos ng Diyos, when you do the right thing, don't expect reward. After all, si Jesus nga pinako sa krus Why should you and I expect to get off any easier? That will not happen. Amen? So yan po ang number 4 principle. When you do the right thing, don't expect a reward. Ayan. Una, when things are going well, be on guard. 2, when you are tempted, remember who you are. 3, when you are tempted, act fast. 4, when you do the right thing, do not expect a reward. And the last, when you do the right, God will honor you. Ito ang totoo. Yung mundo, hindi ka man i-honor. Yung mundo, kamuhian ka man. Yung mundo, itapon ka sa bilangguan. Pero ito ang sigurado ko. If you do the right thing, God will honor you. And before we leave this story, we need to see how it ends. Alam nyo naman kung papaano nagwakas ang istorya ni Joseph. Hindi ko po tatapusin ang mensaheng ito sa ganitong sitwasyon. We will continue the life of Joseph sa mga susunod pang linggo. Subaybayan po natin kasi ang daming prinsipyo tayong matututunan dito. Pero bago natin iwanan, puntahan muna natin ang verse 21 hanggang 23 at balikan natin. So hinimay po natin yung mga talata at nasa 21 to 23 na tayo. Ang sabi diyan, the Lord was with him. I want you to underline that word. The Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Sino may gawa nito? So the warden put Joseph in charge. Kung doon sa bahay ni Potiphar, ginawa siyang in charge, ngayong inilipat ng Diyos si Joseph dahil sa ginawa sa kanya ng tao, sa kanyang paninindigan, ginawa pa rin siya ng Diyos na in charge. Hindi nagbabago yung kanyang pagkatao. Hindi nagbabago yung kanyang kalagayan. Nagbago man ang sirkumstansya, hindi nagbago kung sino siya. Bakit? The Lord was with Joseph and God gave him success in whatever he did. Yes, maybe magkaiba na yung sitwasyon. Dati, nando sa bahay ni Potiphar, maayos doon. Ngayon, bilangguan ito Pero ganun pa man mga kapatid, at this moment, Joseph is chained in a filthy prison. And that happened because of his faithfulness to God. He lost his job, he lost his freedom, he lost his reputation, and kung titingnan ng mundo, he appears to be a ruined man. Pero anong matututunan natin mga kapatid? This story proves that God honors those who dare to say no. Yes, it may appear
that way at first. Things may not work out exactly like we think they will. But when we have the courage to say no to temptation, God takes care of the details. Can we say amen? Maaaring di natin maintindihan. Pero kahit saan ka dalahin ng sirkumstansya, hindi mawawala yung katotohanan that God is with Joseph. He will take care of the details. In the end, we will never be disappointed. Remember, it's always better to do right the first time. At ito po, maganda, pakinggan nyo. There are some things worse than going to jail for doing right. Minsan nakala natin, yan na yung worst na nangyari kay Joseph. Pero alam nyo, hindi. Hindi po. One of the worst thing than going to jail for doing right is having a guilty conscience. It is better to do right and sleep well, even in prison, than to toss and turn because you couldn't say no. Pastor, nakakatulog naman ako isa lang ibig sabihin nun. Kung nakakatulog ka naman sa kabila ng mga nagtatampisaw ka sa kasalanan at alam mong gumagawa ka ng kasalanan, isa lang ibig sabihin nun. Baka hindi ka regenerated. Baka hindi ka pa nililikhaan ng Diyos ng isang bagong puso. Kasi ito sasabihin ko sa iyo, kung totoong nilikhaan ka na ng Diyos ng isang bagong puso, regenerated ka, born again ka na, kapag nakagawa ka ng kasalanan at alam mong nalabag mo ang kautusan ng Diyos, hindi ka patutulugin ng Espiritong nasa iyo. Kaya mas mabuti pang nabilanggo kesa magkaroon ng guilty conscience na hindi ka patutulugin ng iyong budhi. Tama? There is a neat symmetry to the story of Joseph and Potiphar's wife. It opens with Joseph enjoying good success because the Lord was with him. Although he ends up in jail, even in that pit, he prospers because the Lord was with him. In between, he proves himself worthy of greatness because Joseph learned to say no. Now the question is, how did it happen? The answer is not hard to find. Joseph knew who he was, and that was a settled issue even though he was a teenager. Joseph knew who he was. He knew the vision. He knew his destiny. He knew the Word of God. Kaya napakahalaga nun Yung alam mo yung salita ng Diyos, guided ka ng proper doctrine, guided ka ng prinsipyo ng Biblia. Kung ano man ang mangyari sa'yo, mapanghahawakan mo yon at iyon ang magiging angkla mo sa mga tukso at pangit na sirkumstansya ng buhay. Joseph knew he belonged to God. That made his decision easy. Amen? Meron pong 4 na great don'ts na dapat tayong tandaan when we are tempted to sin. 1, don't forget who you are. Kapatid, kapwa ko mananampalataya, Kristiyanong nanonood sa akin, common sa tao ang tukso. Lahat tayo dadaan dyan. You, me, anybody. And maybe you are in the midst of having or being tempted. The first, don't forget who you are. Second, don't be surprised when temptation knocks at your door. Huwag ka na masurpresa
Common nga eh. At pangatlo, don't be deceived by persuasive voices. Katulad ng ibinigay kong mga example kahapon, makakarinig tayo ng mga tinig na magsasabing, sige na, wala namang nakakakita eh. Sige na. Ginagawa naman yan ng marami. Hindi lang naman ikaw. Sige na, wala namang mawawala sa'yo. Those voices. Persuasive voices. And take note, don't be confused by the immediate results. Naku, ang sarap niyan. Ini-imagine ko nga po mga kapatid si Eva habang hawak-hawak na yung bunga eh. Sige na, sarap niyan eh. Ini-imagine ko rin si David habang naliligo si Bathsheba, nakatingin doon. Sige na, hari ka eh. May makakapigil ba sa'yo kung kukunin mo yan? At naalala ko rin si Samson habang paulit-ulit na niloloko ni Delilah. Mga kapatid, 4 great don'ts to remember when you are tempted to sin. Just say no. Amen? Just say no. If we are going to be victorious over temptation, we must do what Joseph did when Potiphar's wife attempted to seduce him. Just say no. When you are tempted to do wrong this week, just say no. When someone says, come sleep with me, or take that money, take that bribe, take a deep breath, leave your coat behind, run the other way, and just say no. And when Satan whispers in your ear, go on. Everyone is doing it. Remember who you are and just say no. And when your mind plays tricks on you and says, go ahead, no one will see you. Remember that God sees everything you do. And then, just say no. Amen. Mga kapatid, when you find yourself down and out, up against the wall and under the pile, when nothing is going right and you are hopeless, entangled, and you see no way out of the mess you are in, before you say or do anything, you shouldn't say or do something you shouldn't do. Before you blow your top to give up the ghost, remember that God still loves you, and then just say no. Amen? Panghuli. It comes down to a simple question. Kapatid, kilala mo ba kung sino ka? If you know who you are, you can serve Christ anywhere. Christian, katinig ng pag-asa. Do you know who you are? Si Joseph landed in prison, and there he will about to meet some company. Hindi pa ho natapos ang buhay ni Joseph sa bilangguan. At kung kayo po ay mahiling magbasa, marahil alam nyo na kung ano naging resulta niyan. He landed in the palace of the Pharaoh. Siguro sa mga susunod na araw, ituloy natin ang pag-aaral sa buhay ni Joseph. Pero ang tanong, kung hindi niya po ba napagtagumpayan ang asawa ni Potiphar, sa palagay nyo, makakarating siya at magtatagumpay sa bilangguan? Yan po ang abangan natin sa mga susunod nating pag-aaral. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.